Hi guys! Gusto ko lang mag-share sa inyo about sa karanasan ni Mama sa ospital kasama ko. By the way, ito po ay last month pa. Bale, July 5 ng gabi, tinawagan si Mama ng kanyang doktor regarding sa kanyang operation. So, ano nga ba yung ooperahan kay Mama? Bale, si Mama po ay may myoma. Siya ay nagkaroon na ng multiple myoma. Nagkaroon rin siya ng endometrial carcinoma o cancer sa lining ng matres ni Mama. Dahil siya ay nagkaroon nga ng cancer sa matres, ay kailangan tanggalin ang uterus, ovary, fallopian tubes at lymph nodes. So, sa madaling salita, tinanggal lahat ng mga organ na pwedeng pagmulan o daanan ng cancer cells para mas mataas ang chance na hindi na bumalik ang cancer at hindi na kumalat sa bahagi ng katawan. So, kinabukasan, July 6, pinapunta na kami sa BMC para ma-admit na si Mama. And nag 2 hours naman yung biyahe namin kasi bago kami dumiretso sa BMC is dumaan muna kami sa simbahan. Kaya naman mga around 6 is nakarating na kami sa BMC. Super strict nga pala ng mga guard dito. Kasi kahit bantay, hindi talaga pinapapasok. Tatawagin ka na lang nila kapag may kailangan ng pasyente. So mga few minutes, tinawag ako ng nurse para kumuha sa laboratory ng urine container. Pagkakuha ko nga agad ko na itong ibinigay kay Mama. Tapos binalik ko din naman agad sa laboratory. Bawal kasi ito patatagalin. At pagkatapos ko nga ay bumalik na ako dito sa waiting area. Kasama ko nga pala dyan si Tito. Salamat nga pala kay Tito kasi nakaalalay siya sa amin. And fast forward, after many hours nga na-admit din si Mama finally. Buti na lang talaga yung ward ni Mama ay presko ang hangin. Sobrang ganda pa ng tanawin sa labas. At by the way, sabi nga pala ng doktor, maghintay muna daw siya ng 2 days bago siya operahan. So means July 8 isinagawa ang kanyang operasyon. So kinabukasan maaga kami nagising dahil examine muna daw si Mama. Syempre kailangan mo na nga i-examine yan dahil tatanggalan nga siya ng matres. Base kasi sa biopsy ni Mama, meron siyang endometrial cancer. Ano nga ba yung endometrial cancer? Ibig sabihin may nakitang cancer sa lining ng matres ni Mama. Kaya kailangan itong tanggalin. Pero ito lang naman ay mababang stage. Kumbaga grade 2 pa lang. Pero kahit mababa pa ito, kailangan pa rin natin agapan. So fast forward, nilakad ko nga yung PhilHealth ni Mama nang sa gayon maging 0-0 balance kami. Sobrang haba nga pala ng pila dyan. Inabot pa nga ako ng cut-off. Kaso tiniis ko na lang para matapos agad. Ayoko na kasi bumalik. Ang hirap kaya baba taas. Pagkatapos ko ngang nalakad dyan, bumalik na ako sa taas para magpahinga din. Tapos ito ngang si Mama, tinawagan si Kulot dahil namimiss na daw niya. Tapos kinagabihan nga pinapasting na si Mama kasi kinabukasan o operahan na siya. Maya-maya ay kinabitan na din siya ng swero. Kaya naman pagkatapos kabitan ni Mama, natulog na kami. Dahil nga maaga pa bukas dahil isasalang na siya sa operasyon. Kaso itong si Mama hindi raw makatulog. Tapos nagugutom pa raw siya. Hindi ko naman binigyan ng pagkain kasi nga fasting siya. Kaya kinabukasan, pinasuot na si Mama ng gown dahil dadalhin na siya sa operating room. Bago siya dinala sa operating room, chinek muna yung BP niya. At goods naman, kaya dinala na siya sa operating room. That time nga ako yung kinakabahan para kay Mama. Kaya imbis nakabahan ako, dinasal ko na lang. At habang sinasamahan ko si Mama sa operating room, pinapayuan ko din siya na lakasan ang loob niya. At nakikita ko rin naman na malakas talaga ang loob ni Mama. Kitang-kita ko na gusto talaga niya gumaling. Kaya hangang-hanga talaga ako kay Mama kasi lahat kinakaya niya. Pagkatapos ko ngang sinamahan sa operating room si Mama, naghintay muna kami dito sa waiting area. Buti na lang mga ilang oras, dumating din yung tito ko para samahan ako. Habang naghihintay nga kami ng ilang oras, nakatulog na tong tito ko. Hinayaan ko na lang kasi may nararamdaman din siya. Namamaga kasi yung pisngi niya kasi may wisdom tooth siya. At alam nyo ba guys, habang nasa operating room si Mama, nagkaroon na naman ako ng malaking problema dahil yung kapatid ko dinudugo. 2 months pregnant siya. Kaya dinala siya sa ospital. Sa BMC hospital nga din pala siya dinala. Dahil sa unang ospital na pinuntahan ni ate ay tinanggihan siya. Dahil nga kailangan daw siyang raspayin, malaking pera daw ang
ang magagastos. Kaya dinala din agad si ate sa BMC. Kaya naman pagkatapos ni mamang operahan, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nag-aalala kasi ako baka magdulot ito ng stress sa kanya. Kaya itinago ko muna ito sa kanya. Buti na lang at sumama yung pinsan ko para magbantay sa ate ko. Kaya nagsasalit-salitan kami ng pinsan ko para asikasuhin si ate. Agad ko din inasikaso yung kanyang PhilHealth para maging zero balance din siya. At para na din pag na-discharge siya, wala nang hassle. At kinabukasan nga sinabi ko na kay mama yung tungkol kay ate. Nahihirapan na din kasi ako sa sitwasyon ko kasi nauubusan na ako ng irarason. Habang sinasabi ko nga pala yun kay mama ay hindi ko mapigilang maiyak. Buti na lang ay naging kalmado naman si mama. Ang mas una pa nga niyang inalala ay si Kulot kesa kay ate. Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa mga tita at pinsan ko sa pag-alaga kay Kulot habang nasa ospital kami. At kinabukasan nga ang sabi ng doktor kay mama ay pwede na siyang ma-discharge. Kaya nilakad ko muna yung bill ni mama. Ganon din kay ate. Sinabihan din siya ng doktor niya na pwede na siyang ma-discharge. Kaya July 11, saktong birthday ko pa, na-discharge din tong dalawa. Kaso ading si mama nangingiloko. At hinihintay pala namin dyan yung service namin si Kuya Francis. Salamat pala ng kanya, lalong-lalo na kay Sister Cora. Dahil simula pa lang hindi nila pinapabayaan si mama. Hanggang dun lang po. Thank you guys.